Magandang araw po muli sa lahat ng ating taga-subaybay at muli konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kamusta po kayong lahat? Ang biyaya ng Panginoon ay sumainyong lahat at ang kanyang pagpapala. Pagpulay-pulayan natin yung pinamagatang The Virtue of Punctuality. O sa Tagalog ay pagiging maagap sa oras. Nako, pag sinabing pagiging maagap sa oras o virtue of punctuality, to ang daming problema ng mananampalataya dito. Tayong lahat, walang accepted. Ano po? Kung bakit baga naman pagdating sa school, on time ka. Pagdating sa trabaho, on time ka. Transaction sa business, on time ka. Pero pagdating sa Panginoon, lalo na sa pananambahan, ay hindi ka na on time. Ano ibig sabihin ng punctuality? Being on time or arriving at the right time. Yan po ibig sabihin niya. Sa iba nga, if you are on time, you are already late sa iba. Kaya dapat hindi saktong oras na dumating ka. Talagang at least 30 minutes before kung may usapan kayo. Sabi ni Thomas C. Halliburton, punctuality is the soul of business. Sabi niya, some do not take it seriously, yet others value it highly pagdating sa pagiging on time. Anyway, pabilis lang po ng mga katotohanan ng punctuality. Number 1, lack of punctuality is a theft of someone else's time. Kung ikaw ay laging late, para mong ninanakaw yung oras ng kausap mo na siya naman ay dumating ng maaga. Hindi maganda. Okay? So, tandaan natin yun. Number 2, lack of punctuality is a violation of the golden rule, yung nasa Matthew chapter 7, verse 12. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, yun din ang gawin mo sa iba. Yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Abay, I'm sure ikaw ayaw mo rin na kausap mo ay late. Kaya huwag mo rin gagawin sa iba yun. So that's number 2. Number 3, lack of punctuality is a lack of respect for others. Naapektuhan po yung respeto sa ibang tao dahil sila pinaghahandaan nila yung time na yun kung may usapan. Tapos all of a sudden, ikaw nakamit nila, hindi mo pinapahalagahan yun. So kawalan po ng respeto sa iba yun. So, tandaan natin yan. Lack of punctuality is a violation of the greatest commandment. Bakit damay yung greatest commandment na pag-ibig sa Panginoon? Aba, kung talagang mahal mo ang Panginoon, hindi ka papayag na late ka sa Kanya. Hindi ka papayag na late sa pananambahan. Hindi ka papayag na late ka sa discipleship, late sa prayer meeting. Kasi kung gano'n ang attitude mo, hindi mo tunay na mahal ang Panginoon. Hindi ka talaga maagap na sumunod sa Kanya. Kung mahal mo ang Panginoon, papahalagahan mo siya at kasama sa pagpapahalaga na yan, you will be on time. Lalo na kung ang oras ay para sa Diyos. Okay? Hindi lang yan, lack of punctuality can miss great opportunities. Hahanap ka ng trabaho, kung sino yung maagang dumating, siya yung natanggap agad. Ikaw na late, naunahan ka. Maraming opportunity, privileges, blessings, pwedeng mawala sa iyo kung ang habit mo ay lagi kang huli. Kumbaga, kung magbubuhos ang Diyos sa pagpapala, hindi ka nakasalo. So, tandaan natin yan. Kaya doon sa pagiging maagap sa oras, ito po yan. It will make us a better person. Not only that, it will make us a better servants. Lalo na kung naglilingkod ka sa Panginoon. Not only that, it will be a great testimony to everyone who knows you. Pag tinanong sino ka, pag pinag-usapan ka, ay, ang taong yan. Pag sinabi niya, sinabi niya. Pag sinabi niyang 8, bago mag-8, nandyan yan. Magiging testimony mo kasi. So, tandaan po natin, huwag natin babaliwalain yung sa mga usapin, sa oras, proper time, the virtue of punctuality. Magwawakas po ako sa sinabi ni William Shakespeare. Sabi ni William Shakespeare, better 3 hours too soon than a minute too late. Di bale nang napaaga ka, sobrang napaaga ka, at least walang masasabi sa'yo. Kesa naman kahit konting segundo lang o minuto na late ka.
So tandaan po natin yan. Pag ikaw ay mananampalataya o leader ka ng church o ikaw ay isang leader na tinitingala, maging on time tayo lagi. Maging on time tayo at yun ang gusto ng Diyos, yun yung magiging blessing ka sa iba. So I hope may natutunan kayo kahit paano. Sign out na muli. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kanong.